Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, hindi naman po sekreto, no, na isa sa the most common reasons why people migrate to other countries, yung mga kababayan natin, kaya natin sila umaalis ng bansa, is to give their families a better future. Ayan, itong ating kakwentuhan for this episode. Hanggang sinustain din niya ang needs ng kanyang family until she went to Canada. And now, ayun, alam mo, kasama niya na ang kanyang buong pamilya, halos, no, sa Canada. Ito ang ating kakwentuhan. Ayan, si Hello Irish po. Torres Mejia. Ayan. Opo. Hi, Irish. Thank you so Hello much. po. Hello po Oh, from Victoria, BC. Yan, oo, nasa Victoria, BC. Thank Irish for sharing your story. And I have to be transparent about this. Alam nyo guys, ang unang nag-contact talaga sa akin, yung nakababatang kapatid ni Irish na si Daryl. Hi Daryl, if you're watching. Parang siya, no, she really wanted me to share yung story ni Irish kasi nga parang laking pasasalamat niya sa kanyang ate and he's so proud. Alam mo ba, nabasa niya ba, sinend niya ba sa'yo yung email na sinend No po. Nako, sige, alam mo mamaya, baka maging emotional ka if I read to you some portions of it. Pero ayun na nga, sabi ko sa kanya nung nabasa ko yung email, Irish, sabi ko, wow, Daryl, parang sobrang feel ko yung pagiging proud mo dito sa ate mo dahil nga sa tulong mo, sa inyong lahat daw, pati parents mo, all these years sacrificing your wants daw for the whole family. So ayun, Irish, no? Pero now I understand you're parang okay na. Nakatuto ka na ngayon sa sarili mo ng family because you have a growing family there. Opo. So, how are you there? Ano mo nang pinagkakaabalahan mo dyan sa Victoria ngayon? Currently po, lucky enough, nakapasok po ako sa government. So, I'm currently working sa Legislative Assembly of British Columbia, sa Parliament of BC. So, dito po kami ng family ko sa Victoria, BC. Ito po yung capital ng BC. So, nandito po yung mga ministry, tsaka yung mga government agencies. So, lucky enough po, after I received my PR, natanggap po ako sa isang government na work. Wow! Ano ba yung career, line of yung sa career mo? Senior financial analyst po ako. And then, opo, yun po yung previous na job ko po nung after ko graduate. And ngayon po, nandito na po ako sa parliament. I'm still a financial officer po. Oh, in the Philippines, what were you doing back home? Internal accountant po ako previously sa isang Australian-based company based po sa Adelaide, Australia. Oh, you were working parang freelance, remotely, ganon yun, di ba? Opo, remotely po. Did you come from Australia? Yes po. Pero naka-working holiday visa lang po kami. So, mag-work po, then balik sa Pilipinas, then another contract, then balik po sa Australia, then Pilipinas po. Wow! Opo. Okay. Alam mo sa pagkwento mo, no, Irish, parang wow, ang ganda naman ng trabaho mo. But, you know, how did you, sige, umpisahan muna natin sa Philippines. Can you describe to us, you know, your life back in the Philippines, kayo ng family mo, and how you sustained or helped your family sa mga pangangailangan nila? Ano bang buhay ng mga Torres? Sobrang simple lang po. Taga Sambales po kami, and yung papa ko po, he used to work sa municipal po namin, and yung mama ko po, part-time teacher po siya. And I have 2 brothers, and ako po yung panganay. And lucky enough po, malapit po kami sa Clark. So ako po, tsaka yung other brother ko, we were able to work for as an offshore accountant po for Australian-based firms po. Pero sobrang simple lang po ng buhay namin sa Sambales, as in nasa po kami. Sobrang probinsya po. So meron po kaming bukid, simpleng pamumuhay lang po. Pero po, sobrang swerte namin sa parents namin kasi pinaaral po nila kami. So, yun po yung isang bagay na maipagmamalaki po namin. So, nung nakagraduate na po ako, tinutulungan ko na rin po yung mga kapatid ko. And then, nakapagtapos po kami. Etong si Daryl, I'm looking at Daryl's email again.
Teka muna. Ayun, sabi niya, no. Oh, by the way, guys, no. So, si Irish went to Canada through the International Student Pathway by herself. Opo. Mamaya i-share niya, no, ang pinuntahan pa niyang lugar sa Canada is a rural area. Mag-isa siya Opo. doon, wala siya kilala for 2 years, no, until Opo. naging PR ka. So, ito yung sabi ng brother mo, no. Sabi niya, while studying full-time, she worked multiple jobs to support herself. After a year and a half, she received a nomination through the RNIP program, yung rural nomination Opo. yun, but decided to decline it. Tama ba? Oy? Opo. Tapos, kasi nag-move ka daw sa larger city. Teka, asan na ba ito? Tapos, sabi niya, in just 3 years, nadala mo daw ang iyong buong pamilya sa Canada. Opo. She supported us. You supported them sa work, study permits, Opo. despite being single. Talagang ito si Daryl. No? I hope you don't mind, Daryl. Opo. Sabi niya, despite being single for much of her life and making countless sacrifices, na ikaw daw ang nag-shoulder ng education mo dyan, living alone, spending holidays by yourself. Yun nga sabi niya, God has been so good to her. At finally, He's so happy na ngayon may sarili ka na dong family. Opo, thank you. Hindi naman po sa binabawalan ako mag-boyfriend, pero talagang priority ko po talaga ang family ko. So, nung nag-work po ako, nung nag-work na po ako, tinulungan ko po yung mga kapatid ko na makapagtapos din sila. And then, I also helped my parents po. So, pero lagi ko pong iniisip na, ay, ganito na lang ba kami? Especially po, tumatanda na yung parents ko. So, talagang dream ko po talaga na makapunta kami ng ibang bansa. Kasi po yung family po ng mama ko, most of them po nasa Vancouver na po. Pero hindi po niya immediate family. So, mga tita, tito po, ganyan. Tapos parang tuwing nakikita ko po, parang ina-aspire ko din na, oh, one day, madadala ko yung parents ko dyan. One day, may experience din namin yan. Though, hindi naman po ganun kahirap yung living namin sa Zambales. Sobrang simple lang po ng pamumuhay namin. Pero, kaya ko po naisip na mag-Canada is, kasi nakikita ko tumatanda na yung parents ko. And here in Canada, libre po ang healthcare. Tsaka po, gusto ko rin po talagang ma-experience po nila yung quality of living. Kasi na-try ko na po tumira sa Australia and ibang-iba po talaga siya sa Pilipinas. Pero sobrang hirap po mag-permanent resident sa Australia. That's why I decided na mag-Canada po. Nung natapos po akong mag-aral, talaga pong ginol ko na ma-PR. So, actually po, bago po ako mag-Canada, kakatapos ko lang po mag-masters. So, tapos po, parang December 2020 ako graduate. Tapos, January 2021 ako nag-start mag-Canada. So, wala pong pahinga. So, parang... Wait, Irish. Wait. Saan ka nag-masters yung sinasabi mo? Saan ka nagtapos ng masters? Ay, so, during the pandemic po, nagma-masters po ako sa UP, online. Opo, tapos po, tapos yung mga kaklase ko po doon, sila po yung nag-pursue sa akin na mag-Canada. Kasi plan po nila mag-study daw dito sa Canada. So, nagka-idea po ako dahil sa kanila. And then, yun po, nagbasa-basa lang po ako. Sila po kasi may mga agencies. And then, tas sumama po ako sa mga Facebook group. And then, sabi ko, ay, kaya ko naman palang i-process by myself. So, nag-DIY po ako. Then, after 30 days, I received my student visa po. After lang po kakatapos ko, nagpunta po ako dito sa Canada, yun po yung peak ng pandemic, 2021, it's February. So, naranasan ko po yung mag-quarantine sa hotel for 2 weeks na wala po talagang labasan. Oo. Tapos, rural town pa po yun. So, small town siya na wala po talaga akong kakilala. Okay. O sige, tell us about what course you took, saan ka nag-aral, anong town yung sinasabi mong rural town? Po. So, ikukwento ko muna po bakit ako nag-rural town. So, nung nag-apply po ako ng student permit, ang plan ko po talaga is to get permanent residency. Kasi bakit naman po ako gagastos ng malaki
na mag-aral dito sa Canada kung nakapag-aral naman ako sa Philippines. Ang main reason lang naman po is to get my permanent residency. I think most of the students, same reason lang naman po. Yes. Because it's so expensive to study here. So, gagastusin ko yung lahat ng savings ko just to study here. So, talagang ni-research ko po how to get permanent residency ng mas mabilis. And nakita ko po merong pilot program pag nag-aral ka sa rural town. And it's just 2 years. So, parang inisip ko, 2 years lang naman ako mag-aaral dito sa small town na to. And the cost of living sa rural town ay sobrang baba po compared kung mag-aaral ka sa larger cities. Kasi wala pong mga malls doon. Tapos, sobrang limited lang po ng mga stores. Oo. What town was that? Yung, It's in Castlegar, West Kootenay, here in BC po, British Columbia. Oh, okay. Nako po. Pagdating mo doon, describe to us, anong itsura ng town? Ay, ano ang population doon? Alam ko po, nasa 8,000 to 10,000. Oo, pwede na rin. Malaki na Pwede rin. na rin, opo. Kahit pa paano. Oo. Tapos po, nagulat ako na may Filipino community po doon. Kahit small town po siya. Tapos nung dumating po ako doon, medyo malapit po kasi siya sa Alberta. So, ma-snow po siya compared dito po sa mainland. Dito po kasi sa amin di nag-i-snow dito sa Victoria and Vancouver. Doon po, sobrang kapal ng snow. So, nung dumating po ako, we are not allowed to go out for 2 weeks. So, nag-quarantine ako sa hotel. Tapos, walang nagsusupply ng food sa amin kasi wala po akong kakilala. Oo. So, buti na lang, pero po na sabi po sa amin ng school na, you have to quarantine for 2 weeks. So, napaghandaan po nung mama ko, pinadalang po ako ng mga cup noodles, mga instant food. So, dala-dala ko po siya. Tapos, dala-dala ko din po yung mga computers ko kasi I have to work remotely pa po eh. So, yun po. Sobrang big adjustment. Tapos, nakikita ko po sa labas puting-puti. Small town, wala kang makikita mga stores. Yun po. So, wala akong kakilala. So, sobra pong nakaka-depress siya. Tapos sabi ko, tama ba itong mga decision ko sa buhay? Parang ganun po. Parang, I'm okay naman po sa Pinas. Parang hindi naman po kami pinipressure ng family ko na, mag-abroad kayo or something. Parang self-decision ko lang din. And single po kasi ako all my life. So, parang wala naman po akong i-release na iba. Tas yun po. Kaya parang sabi ko na lang, I will just take this as an adventure for myself na rin din po. Oo, naku, what an adventure. So after your 2 weeks na pagka-quarantine, okay, ano naging routine mo noon when you started going to school in a rural town? Can you share with us ano buhay ng isang international student in a rural Sa rural town po. So, sa rural town po, parang may isang Tim Hortons lang, isang McDonald's, something like that. And good thing po, yung manager po ng Tim Hortons, mag-asawa po sila na Filipino. And then, when they learned na may mga estudyanteng Filipino, parang kami po yung mga first batch ng Filipinos na mag-aaral doon. International student. Nung nalaman po nila na may mga dumating na estudyanteng Filipino, sila po yung nagpunta dun sa nire-rent namin. Tapos in-encourage po nila kami, kung gusto daw po namin mag-work sa Tim Hortons. And nung time po na yun, hindi po talaga ako mapili sa work. So sabi ko, gusto kong ma-experience yung paano mag-serve ng coffee, mag-greet ng mga Canadians, ganun. So, tas lumapit na po sa amin yung work. So, hindi na po kami naghanap. Tas may mga kasabay din po ako mga estudyanteng Filipino doon. So magkakakilala po dahil nga po small town. Tapos nakapag-work po ako agad. Siguro after 1 week lang po nag-work na po ako agad. And big adjustment po siya sa akin kasi sa office po ako nag-work all my life. Tapos biglang cashier po ako sa Tim Hortons, nagsiserve ng coffee, ganyan, nagtitip. Yeah. So na-experience ko po yung mapaso, mabuhusan ng kape and everything. Pero hindi ko po siya tinitake na downgrade po siya. Actually, na-enjoy ko po siya kasi mababait po yung mga Filipino na nandoon at saka yung mga nakatrabaho ko po kahit may mga nakatrabaho po akong ibang lahi. Sobrang bait po nila. So, parang ano po yung opportunity sa akin na maka-earn ng friends. Hindi ko po siya tinitake na bakit ganito yung trabaho ko or something. Sobrang enjoy ko po. And then, nag-work po ako doon for 3 months. Kasi habang nag-work po ako sa Tim Hortons, ina-update ko po yung resume ko. So, nag-a-apply po ako sa LinkedIn, sa Indeed, ganun. And then, luckily po, may isa pong construction company dun sa small town
na naka-maternity leave yung accountant nila, and then kinontak po nila ako parang, do you like to apply for this position? And I was like, estudyante lang po ako, ganyan. Sabi nila, just try. Kung kaya mo yung software namin, we will hire you. And then, nice. nagpunta po ako one morning sa kanila. Tapos di po ako in-interview, pinatry lang po sa akin yung software nila. Tapos they are just watching me how to use it, how to run reports, and then after 1 hour sabi po nila, wag ka nang uuwi. Mga Canadian, Nice. wag ka nang uuwi, start working for us. And then I told them na estudyante po ako, I'm studying full-time. And they told me po na kami yung mag-a-adjust sa schedule mo. Ibigay mo sa amin schedule mo, we will adjust kung anong days ka lang papasok, anong oras ka lang. Ganun. Kasi, Wow! Okay. Dahil po small town siya, nahihirapan po silang maghanap ng employees. So yun po yung isa sa mga benefit pag nasa small town ka po. Sobrang may shortage po sila sa mga employment. So yun po. Madali po akong nakapasok sa company. And then, I quit my job sa Tim Hortons po. Imagine mo, no? Ang galing, very nice. Okay. So, paano na yung naging routine mo? By the way, guys, ma-share din si Irish tungkol sa isa sa mga nakatulong sa kanya to finance her living dyan sa rural town niya. So, meron siyang part-time job, di ba, guys? Opo. But Irish was also able to continue working for the Australian-based employer, no? Can you share with us? It was legal, pwede yun. Inaalaw ng Canada at that time. Opo. So, nung time ko po, 20 hours lang po. Strict po si Canada na if you're a full-time student, you're only allowed to work for 20 hours per week. So, sabi ko, how can I survive? Though nabayaran ko na po yung 1-year tuition fee ko, I still have another 1 year. And yung program ko po is, it's like master's din po siya. So, meron po akong 5 subjects per semester. So, it's expensive po. So, I have to save pa para sa another year ko. And isa ko lang po, wala po akong asawa, wala po akong partner. Isa ko lang po nandun sa small town. So, I have to work 2 jobs. So, nung diniscuss ko po sa employer ko na I'm moving to Canada, they told me na, wala pa daw po silang mahanap na kapalit ko. And then, diniscuss ko sa kanila, would you like me to bring my job to Canada? And then, they told me, paano ka mag-work? Tapos sabi ko, ang Australia po is down under. So, magkaiba po sila ng time zone ni Canada. So, so I can work for that company sa gabi po while still studying and working in Canada. Oh, wow. Paano ka natututo? Where do you find time to sleep? Po. So, yung work ko po sa Australia is nag-start po siya ng 6 p.m. to 12 a.m. Okay. Tapos yung work ko po sa Canada, dito na po sa Canada, start po siya ng 8 to 5. Tapos in between po, uma-attend po ako ng classes ko. Hindi ka syempre, alam mo tayo mga Pilipino, no? Kahit anong mangyari, may marami kang trabaho, basta ipapasukan mo pa rin yung klase mo. Opo. Good thing po, sa isang araw po, isang klase lang ako. So, nakakapunta po ako sa work ko ta sa school. And isa po sa mga struggle ko, dahil po small town siya, bihira po yung bus. Sobrang limited po. Every 1 hour and a half po yung bus. So, parang mahirap po siya sa akin na pumunta sa school and then go back to my work. Kaya po, ang nangyari po, isa sa mga ginawa ko po, bumili po ako ng lumang car. It's an old car. Gamit po siya ng lola. Tapos binili ko po for mga 3,000 something. Did you have time for yourself? Anong ginagawa mo? Pampalibang ba? Dahil po rural town siya, so maraming lakes po. Lagi po kami nagpupunta sa lakes ng mga kapwa ko po estudyante. Biking, yun. Bumili po ako ng bike ko sa marketplace, tapos nagbabike po ako every weekend. Ganun. I see. Pero you were able to grow your network. Siyempre, isa yan, sabi mo nga, you have friends, yung mga kapwa mo international student. I'm sure isa yan sa mga challenges living solo in a rural town, moving solo in a rural town. Parang, sana kung maghahanap ng mga kaibigan. Saan mo sila na-meet, maliban dun sa mga kapwa mo estudyante, yung iba pang tao?
Ayun po, yun po sa gusto ko pong i-share. Dahil po rural town siya, tapos parang isipin mo may Pilipino ba dito din. So nung unang taon ko po, wala po talaga ako masyadong kaibigan. Tapos nung natapos po yung taon, tax season. So, 'di ba po dito sa Canada, ikaw po yung gagawa ng tax mo. So, big adjustment po sa ating mga Filipino po yun kasi sa Pilipinas iba po yung company ang magpa-process ng tax mo. Dito po sa Canada ikaw yung magpa-process. So, inaral ko po paano maggawa ng tax dito sa Canada. And then, yung mga ibang estudyante po, dahil nahihirapan po sila gumamit ng accounting software, tax software, nagpatulong po sa akin. And then, yun po, word of mouth, nirefer po nila ako nirefer sa mga friends nila na, oh, there's another student na makaka-help sa inyo gumawa ng tax return nyo. And by that po, parang dumami po yung kakilala ko. Pupunta po sila sa bahay namin, tapos nagpapaturo po paano maggumawa ng tax yun. So, yun po. Did you charge them or ano yun, TY? Hindi po ako nag-charge. Wow! Di ba? Pero, yun po, hindi naman po ako humihingi ng kapalit. Pero, example po, yung isang nagawang ko po ng tax, mekaniko po siya, na Pinoy. So, pag nasira po yung sasakyan ko, I could just bring my car to him without charge as well. Ganun. Oh, that's nice. Parang mga ganun po. Tapos, kunyari, may isa pong cashier na nag-work siya sa isang store. Ginawa ko po yung tax return niya. And then, bumunta po ako doon sa store kasi bibili ako ng shoes or something. Binibigyan po niya akong discount. Oh, nice. May ganun. Parang bumabalik po sa'yo somewhat. Pero hindi naman po ako naghihingi ng kapalit. Yes. Oh. I see. Okay. That's nice. How about your pathway to PR? Paano ang naging pathway? Ayun po, luckily po, dahil nakapasok po ako agad sa isang company. So yung work ko po, hindi po siya minimum wage job. Tapos yung work ko po is, nagpo-fall po siya under accounting technician kasi nag-work po ako sa construction company. Parang sa costing po nila ako. Tapos, ayun po, nag-aaral din po ako sa school na located dun sa rural. So, isa po yun sa mga qualifications to be eligible po for the RNIP program. So, yun po yung Rural and Northern pilot program para po dun sa mga area na sa mga remote po, ganun. And then, meron pong coordinator yung program dun sa amin, and then I just message her na kung qualified po ba ako, ganyan. Tapos kunento ko po sa kanya yung work experience ko, tapos ito yung salary ko, ito yung current na ginagawa ko. And then tumawag po siya agad, and she said, are you a student? Ganyan. Sabi ko, nag-aaral pa po ako. Parang may isang term pa po akong natitira. And she said, gusto mo ba i-stop mo na yung pag-aaral mo? I will give you permanent residency. Inonominate. Opo, kasi kinumpute niya daw po yung score ko and more than na daw po ako dun sa bracket. Parang ang minimum po nun is 120, tapos parang 133 na ako, ganun something. Wow, talagang gano'n lang, no? Tigil mo na yan, bibigyan ka ng PR. How quick was that when you got your electronics, OPR muna? So, ipaprocess niya daw po yun, and then nasa discretion ko daw po kung stop ko na yung pag-aaral ko. Kasi kasi if you're not yet a PR, you will still pay international student tuition fee na 3 times po nung rate ng permanent resident. So parang iniisip ko din po yun na stop na akong mag-aral. But at the same time po, last term ko na po siya. And parang iniisip ko ayoko nang bumalik na mag-aral. Tapos parang sayang po nasimulan ko na yung program. And then, ang caveat po, pag kinuha nyo po yung nomination under RNIP, you have to stay in Castlegar siguro po for a long time. Yeah. Until you receive your citizenship. Kasi po, kaya nga po may program na yon para mahikayat yung mga tao na magstay po dun sa lugar na yon. Kasi nga bihira po yung nag-i-stay doon. Oo. Was that something, nakasulat ba yan, Irish, in any document? Kasi alam mo, yun nga, may mga RCIC ako nakausap. Ang sabi nila, kapag na-PR ka sa isang lugar, hindi lang sa rural town,
ideally, you really should not move to a different province because it might affect daw your application for citizenship. Kasi parang when you become permanent resident, you are telling that province that gusto mo maging PR doon sa kanyang lugar nga eh. So baka daw maging misrepresentation yan. Makita as misrepresentation when you apply for your citizenship. But then I am wondering also, Iris, kasi sa comment section naman, may nagsasabi na, hindi, may mga kilala daw silang lumipat, hindi naman daw nagka-problema sa citizenship, etc. But anyway, yun yung sa RCIC na sinabi, so I will just stick to that, just to avoid any problems. Pero ang tanong ko sa iyo, may kasulatan ba na nagsasabi no na, Iris, bibigyan ka namin ng PR dito, pero dapat nandito ka ng ganito katagal, ha? Parang gano'n. May ganun. Hindi naman po. Wala naman po. Pero pag binabasa niyo po yung eligibility, pag pumunta kayo sa, kaya sa site po ng RNIP, nakasulat doon na isa sa mga qualifications is you're planning to live in that town long term. Okay. So, yun nga po. Siguro pag umalis ka doon, parang misrepresentation nga po talaga. Pero hindi naman po talaga nila explicitly sinasabi na huwag kang aalis dito sa town namin or... Oo. Pero sa akin lang siguro just for me personally, pa-thank you mo na lang din dun sa lugar na nagbigay sa'yo nung PR. But how are you liking it there so far? Ikaw, how are you liking it there Ay, hindi, lumipat ka rin. Ano ba nangyari pala? Lumipat ka na rin pala. Opo. So, yung plan ko po talaga, sabi ko, mag-aaral lang ako dito for 2 years. But eventually, I will move to bigger city po. So, pero same province siya di ba? Opo. So, most ng relatives ko po nasa Vancouver. So, I was really planning to move to Vancouver po. Tapos parang lahat din po ng mga students doon, ganun din yung plan po. Just finish school, then move to bigger city. Pero po, yun nga po, naka-receive po ako ng job offer dito sa Victoria. So, nag-Victoria po ako. Oo nga. Hindi feel sad in a way na iniwan mo yung, ang hirap yan. Ano ulit yung rural town? Castlegar. Castlegar. Were you sad in a way that you had to leave that small town? Marami po ako naging kaibigan doon. Sobrang babait po. Tas, yun po. Pero, iniisip ko din na hindi naman ako siguro pang matagalan dito. Kasi po, isa po yun siguro sa isang ng pagtira sa small town. Sobrang depressing po. Kasi nag-i-snow lagi. Compare po dito sa Victoria, hindi pa po nag-i-snow ngayon dito. Oo. Saka marami ka pong mapupuntahan. So, maraming opportunities. Oo. And now, nadala mo na ang iyong family. Was it an easy process for you, yung applying to get them here? Ayun po. So, parang pinriority ko muna din po yung sarili ko na ma-PR dito before bringing my family. Kasi ayoko naman po na magsama-sama kami dito tapos wala pa kaming papers. So, paisa-isa ko po silang dinala. So, I start with my, yung sumunod po sa akin na kapatid ko. During that time po, open po yung tourist to apply for work permit. Alright. So, I brought him here po na parang tourist po muna siya. And then, yun po, luckily, nakahanap po siya ng job with LMIA. And yun po, yung buong application process niya po, ako po yun. So, ako po yung sa visa niya, tourist visa. Tapos ako rin po naghanap ng employer niya. Ako rin po yung umattend ng interview. Sa Victoria na to? Opo, sa Victoria po. Ako din po yung umattend ng interview nung... Paano ikaw nag-interview? Kasi po, yung kapatid ko po noon, mahihain po siya, tapos medyo hirap po siyang mag-converse in English pa. Nahihiya po. So, ginawa ko po, tinawagan ko po yung HR, tapos ako po yung nag-discuss sa kanya na ito yung mga previous experience ng kapatid ko, ito yung background niya, something. And then, yun po, napili po siya for final interview. And yung final interview, in person na po. So, kailangan yung kapatid ko na talaga. Wow, pwede pala yun? Good thing po, nilakasan niya na po yung loob niya and siya na po yung humarap doon sa HR. And then, yeah, he got the job po. And then, sabi sa akin ng HR, ang problema ko lang, wala siyang papers kasi tourist visa siya. And then, I told the HR, I know the process. You have to apply for LMIA and then from LMIA to work permit. So, yun po. Ako pa po nagturo doon sa HR and then,
kumuha po sila ng consultant to apply for LMIA, and then my brother got the LMIA after 5 months, and then nagpunta po siya sa border to get his work permit. Oo. O guys ha, noon yan pwede, ngayon hindi na po yan noon po. pwede. Ngayon po hindi na po pwede. Hindi na yan pwede gawin. Okay. And then, your other brother and your parents followed. Paano nangyari? Oo. Yung other brother ko naman po, nag-try din po siya the same way, trying to find LMIA, but mahirap po sa kanya kasi business course po siya. So, tinry po niya mag-student din po. And luckily, nakahabol po siya doon sa old policy, and yun po, na-accept po siya sa University of Victoria. So, nandito na rin po siya nag-aaral. And then, Nice. and my And parents, super visa naman po. Oo, guys ha, ngayon pati yung parents and grandparents, by the way, Hihipitan na po. Oo, Canada is no longer accepting new applications Opo. para sa parents and grandparents. Nako, how do you feel, Miss? Ano, parang, oh my gosh, buti nadala mo silang lahat bago maghigpitan. So, ayun po, ayoko naman din po silang pilitin na pumunta dito, pero sila din po, gusto din talaga nilang mag-Canada. May magandang trabaho rin naman po sila sa Philippines, pero parang naisip nila, magsama-sama na lang din tayo sa Canada. And Canada is Canada, first world country. So, parang isang opportunity po talaga na makapunta dito. And yun po, though adjustment sa kanila, buti na lang po, naabutan po kami ng mga old regulations at dinala ko po yung mga kapatid ko dito na hindi ko naman po sila pinabayaan. I helped them with their work permits, study permits. Yan po. So, nandito na po kami magkakasama. Pero guys, FYI, there are still existing ongoing rural immigration nomination programs. Opo, existing. May bagong binuksan eh. I-research nyo lang yan. I actually have an episode about it. Balikan nyo na lang. Siguro 5 episodes before. Meron tungkol dyan. You might want to consider it if interesado pa kayo lumipat. So last na lang siguro, Irish, ano? So lahat kayo nandito na minsan naiisip mo po ba yung yung pinanggalingan yung buhay sa Zambales? How is it different? Oo, sabi mo dun, simple. Nakapag-aral naman kayo. Diba? Your parents both had work, na sustentuhan ang pangangailangan ninyo. Pero, anong biggest change, kumbaga, ng buhay nyo noon at ngayon? Siguro na lang po yung perspective po ng mama ko. Nung nakapunta po yung mama ko dito, akala ko po maninibago siya. Siguro nanibago po siya sa climate dahil malamig. Ganun. Pero lagi niya pong sinasabi sa akin na ang ganda-ganda ng Canada. Sobrang linis. Mahilig po siyang maglakad-lakad. Doon, mayroon pong tinutuloy yung kapatid ko. Mas malapit po sa work nila. Doon po yung mom ko. And lagi po siya naglalakad-lakad and lagi yung sinasabi, ang babait ng mga tao dito. Very different from the Philippines. Sobrang tahimik ng pamumuhay. As in, hindi man lumalabas yung mga neighbor mo, pero pag nagkikita kayo parang, hi, how are you? How's your day? Sobrang polite po, sobrang babait. Tapos, yun lang po, yung transportation. Alinis, no? Alinis. Ang bango ng hangin. So sabi ng mama ko, ibang-iba yung buhay sa Canada. Though maganda rin naman po sa Zambales, probinsya, pero iba po yung buhay, sobrang, yung wave ng pamumuhay po dito, ibang-iba po sa Philippines. Yeah. Okay, well, thank you so much. Sige, dito, napahaba na nga rin yung ating kwentuhan, but thank you so much, Iris, for sharing your story. And more success to you. And, bago pa lang ang baby ni Iris, 7 months old. Nandito Enjoy po. baby. Ayun na nga, naririnig sa background. Okay, I hope your story inspires and also gives some people an idea on what to expect sakaling kinukonsidera nila tumira sa rural town. Opo. Tsaka yun nga po, plan ahead. Huwag ka pong pupunta sa Canada na, I just want to study or I just want to work. You should plan ahead po talaga kung ano yung mga pathways available for you. Yan. Okay. So, okay. We will end this episode here. Irish, maraming salamat sa iyo. I'll see you guys. Maraming salamat po, Miss Ina. Thank you po. Bye! Thank you po.